ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang araw-araw na nakikipagsabayan sa agos ng kahirapan. Parang walang katapusang karera habang ang presyo ng bigas, gulay at pamasahe ay pataas ng pataas. Ang sahod naman ay tila nananatiling nakaidlip. Marami ang natutong humawak sa dasal at umaasang balang araw ay makakaahon din, matitikman din ang kahit kakapiranggot na ginhawa. Ikaw, kabarangay, kailan mo nasambit sa sarili mo na all is well pa rin? Kahit halos lahat ay tila hindi na maayos. Dear Papa Dudut, ako po si Boyet, 26 years old sa ngayon, pero yung ikikwento ko po sa inyo ay parang kailan lang nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang po ako noon, nakatira po ako sa tiyahin ko sa Cavite. Simula sanggol pa lamang ako ay sa kanya na ako lumaki. Pasalamat ako at binuhay niya ako kahit medyo malupit po siya. Naalala ko pa nga mga sigaw niya sa akin na parang bangungot sa gabi, Papa Dudut. Kaya gusto ko noon na makita ko ang nanay ko. Gusto kong kunin niya ako at magising sa bangungot na yon. Pero wala pong nanay na dumating. Ang sabi nila ay prostitute daw ang nanay ko. Matapos akong iwan sa tiyahing ko ay hindi na ako binalikan pa. Kaya walang araw na hindi ko tinatanong ang sarili ko kung mahal ba ako ng nanay ko. Kasi wala naman sigurong nanay na iniiwan lang ang anak. Kaya naman tinanggap ko rin ang sinasabi nila na patay na siya para mapanatag ang kalooban ko. Na kaya ako hindi binalikan ng nanay ko dahil wala na siya sa mundo. Walang gabi na hindi ako umiiyak noon, Papa Dudut. Tinatago ko ang pag-iyak ko dahil tinutokso nila ako na mahina daw ako. Nang payatot at iyakin. Bakit ba kapag lalaki hindi pwedeng umiyak? Tao naman tayo. Marunong tayong umiyak kung nasasaktan. Dahil sa mga dinanas ko sa tiyahing ko ay nag-ipon ako ng pera galing sa pangangalakal ko. Gusto kong makaipon ng pamasahe. Gusto kong pumunta ng Maynila. Oo nga't gusto kong paniwalaan na patay na ang nanay ko para mapanatag ang loob ko na mahal niya ako at hindi iniwan. Pero may parte pa rin sa puso ko na nagsasabing buhay siya at gusto ko siyang hanapin sa syudad. Lumuwas ako ng Maynila kahit na 10 years old pa lamang ako. Daladala ko ang mga pag-asa na sana'y makita ko ang nanay ko. Nang makarating ako sa Maynila ay sobrang takot ang naramdaman ko. Ang laki-laki, ang lawak at ang lahat ng tao ay parang hindi ko mapagkakatiwalaan. Unang gabi ko ay tumambay lamang ako sa labas ng simbahan. Hindi ko na matandaan kung anong simbahan yon. Pero nagdasal ako na sana'y gabayan niya ako. At sana'y walang mangyaring masama sa akin at makita ko ang nanay ko. Nagdaan ang maraming araw, linggo at buwan hanggang sa nakilala ko si Mano sa isang squatter sa Makati, Papa Dudut. Boyet! Gising na, umaga na. Manong, Talagang bata ka. Dapat sanayin mo yung sarili mong gumising na maaga. Alam mo namang salat tayo sa pera. Kailangan nating kumayod. Alam mo yung kasabihang early worm early bird catches the worm. O, tinuro yun ng teacher ko dati. nakapag-aaral po kayo, Manong? Ba, syempre. Graduate ako ng elementary. Pero di na ako high school. Bakit po? Ako na yung ini-interview mo eh. Medya ka ba? Ano po yung medya? Yung nagre-report. Yung nagbabalita sa TV. Saka sa radyo. Sila yung nagsasabi ng totoo.
Oh, di ba alam nila yung totoo eh. Oh, kapag sa kanila po ako magtatanong kung kilala nila nanay ko, sasabihin nila sa akin. Eh nako Boyet, yan ang hindi ko alam. Malamang hindi rin nila alam. Ang hirap naman kasi nung tanong mo eh. Eh siguro wala na talaga nanay ko. Manalig ka. Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Asya, inumin mo na tong tinimpla kong gatas habang mainit pa. Salamat po Manong ah. Parang kayo na nga po tatay ko eh. Talaga ba? Tatay yung tingin mo sa akin? Opo. Di ba yung mga tatay nag-aalaga sa mga anak nila? Eh, pinagtitimplan niyo ako ng gatas eh. Ginising niyo ako para lang ipainom sa akin to. Ay nako, sige na oh. Ako na tatay mo. Pero Manong pa rin yung itawag mo sa akin ha. Baka pagkamalan talaga akong anak kita. Hindi na ako makapanligaw niyan. Opo, Manong. Eh yan, mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Eh, Manong, salamat po sa pagkup-kup niyo sa akin ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka patay na ako. Wala akong makain nun eh. Naisipan ko na nga magnakaw dahil sa gutom eh. Pero nandun kayo. Eh, mabuti naman, hindi ka nagnakaw. Alam mo, marami nang magnanakaw na nakaupo sa pwesto. Kaya hindi umuusad yung buhay dito sa Pilipinas dahil sa kanila eh. Talaga po, Manong? Oo, yun ang sabi ng teacher ko dati dun sa elementary. Tanda ko pa nga kailangan daw mag-aral para hindi mauto ng mga politiko. Kaya ikaw, mag-aral ka sa susunod na pasukan. Opo, sige po. Mayos ka. Kita mo naman dito maraming halang ang kaluluwa kasi salat sa buhay. Walang makain. Sabi ko naman sa'yo na mag-ingat ka rito kasi tuso ang mga tao. Hindi natin masisisi kasi pinagkaitan ng mga tao dito. Hindi mo masisisi na ganito yung ugali ng mga tao kasi walang-wala. Kailangan mabuhay. Kaya ikaw mag-aaral ka. Opo, Manong. Oh, mayos ka Boyet ha. Dapat asal tao, di hayop. Ibig sabihin nun, maging mabait lang ako. Wala mo na pa pala eh. Pero, may ba ako? Talaga bang ayaw mo nang bumalik dun sa kamag-anak mo sa Cavite? Ayoko na po, Manong. Eh, baka may ginawa kang masama kaya ka naglayas. Ayoko talaga sa tao yung sinungaling eh. Manong, hindi po ako nagsisinungaling. Gusto ko po talagang makita ang nanay ko. Hindi ko nga alam kung saan ko siya hanapin pero andito daw po siya sa Maynila. Napakalaki ng Maynila. Di po, may picture naman po ako ng nanay ko eh. Kung makikita ko siya, sigurado makikilala ko yun. Eh dapat kapag nakita ka niya, maging proud siya sa'yo. Kaya mag-aral ka sa susunod na pasukan, ha? Opo, masusunod po. Papadudot nakatira kami sa pinagtagpi-tagping yero pero ramdam kong nakahanap ako ng tatay sa piling ni Manong. Kahit walang maayos na bahay, mainit, marumi, pero para sa akin ay may pag-asa dahil kay Manong. Matandang binata si Manong, wala siyang asawa at wala ding anak. Dahil wala nga siyang anak kaya ko nang itinuring niya na parang sarili niyang anak. Ang sabi niya sa lugar na gaya ng squatter ay tuso ang mga tao. Hindi dahil masama sila kundi dahil lahat ng tao sa paligid ay pinagkaitan. Walang araw at gabi na hindi na ako pinapangaralan. Sabi niya kahit mahirap dapat ay matuto pa rin akong maging matinong tao. Pinag-aral niya ako at binilhan ng lapis, papel at gamit sa eskwelahan. Sobrang saya ko talaga, papadudot. Inihatid pa niya ako sa eskwelahan at sinisigurong okay lang ang unang pagpasok ko. Naramdaman ko na kahit na hindi kami magkadugo ay mahal niya ako. Ngunit tulad ng karamihan sa mga bata ay naging pasaway din po ako. Hindi na ako natutuwa sa lapis at papel. Dahil sa mahirap palang mag-aral. At marami akong nakakaaway na kaklase ko at maging sa ibang section at grade. Hindi naging safe sa akin ang eskwelahan dahil isa pala siyang malaking arena na samot-saring mga bata na iba-iba ang ugali. May matalino, may hindi binayayaan ang talino, may mabuti at masama na sa tingin ko ay hindi naturuan ng tama ng magulang o sadyang spoiled lamang at gustong manghamak ng ibang bata. Hindi ako naging masaya tuwing pumapasok ako, papadudot. Kaya hindi ko sinabi kay Manong na hindi na ako pumapasok. Mas pinili kong magkalakal muli. Mas pinili kong gumala para maghanap ng pera.
Kung magkaroon man ako ng kaaway ay hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa teacher. Ang importante sa akin ay makahanap ako ng pera. Hanggang sa isang araw, hindi na naitago ang ginagawa ko. Pinatawag pala si Mano ng teacher ko na hindi ko alam. At sa gabing pag-uwi niya ay nakita kong galit na galit si Manong sa akin, Papa Dudut. Ano tong ginagawa mo, Boyet? Bakit hindi ka pumasok, ha? Pumapasok po ako, Manong. Alam mo ba na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw? Ayokong lumaki kang maging masamang tao, ha? Manong. Pinatawag ako ng teacher nyo. Sinabi niya sa akin na 2 linggo ka nang hindi pumapasok. Alam mo bang nagulat ako sa nalaman ko kasi ang alam ko pumapasok ka. Binibigyan pa kita ng baon. Pinaghahandaan ng makakain dahil ayaw kong walang laman yung tiyan mo. Dahil nagkakasakit sa ulo ang walang kain. Boyet, para sa'yo to. Kaya wag kang magsisinungaling sa akin. Manong, kasi, nahirapan ako eh. Saka kumikita naman ako. Tsaka yung pinabaon yung pera, iniipon ko naman, di ko ginagastos. Ito, baon ko, tsaka yung kita ko. Boyet, naiintindihan mo ba ako? Pinapaaral kita, hindi kita inuobliga na magtrabaho. O kumita ng pera kapag araw ng pasukan. Kapag wala naman pasok, malaya kang gawin yung gusto mo. Magtrabaho, maglaro, ano pa problema? Ano ba mahirap na pumasok ka lang sa paaralan? Kasi, Manong, ano Sige, magsalita ka, makikinig ako. Ano? Gusto mo bang habang buhay na nasa magulong lugar na to? Gusto mo bang tumanda na katulad ko, ha? Nilamon na ng basura ang buhay na unti-unting nabubulok? Manong, sorry na po. Alam mo, anak na ang turing ko sa'yo. Naging responsibilidad na kita. Hindi na kita pwedeng pabayaan, Boyet. Hindi ako nagkaanak. Ayaw kong magkaanak, kaya hindi ako nag-asawa kasi takot ako eh. Takot ako sa responsibilidad. Kita mo naman, ano may bibigay ko magandang buhay sa pamilya ko? Sa magiging anak ko na mahirap pa ako sa daga. Ayoko maghirap ang magiging pamilya ko, ang magiging anak ko. Pero nung dumating ka, naisip ko, ako na ang pamilya mo. At wala na akong magagawa kundi ang bigyan ka ng magandang buhay sa abot ng makakaya ko. Kaya kita pinapaaral kasi ito ang aahon sa'yo sa kahirapan. Magkaroon ka ng ibang buhay. Huwag kang gumaya sa akin. Kasi ayokong tumanda ka na katulad ko. Manong, pasensya na po talaga. Kasi po, ang hirap-hirap naman po kasi mag-aral eh. Marami po ako nakakaaway na mga bata. Di tapangan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang susuko. Ilaban mo yung sarili mo. Hindi ko naman sinasabing makipagsuntukan ka sa kanila. Sinasabi ko, umiwas ka sa gulo. Hindi mo naman ikagagaling kung papatulan mo sila eh. Lagi mong isipin na nasa paaralan ka para mag-aral. Para maging mabuting tao. Para paglaki mo, pwede kang pumili ng kahit na anong gusto mong maging. Pagsusumikapan ko. Pero yung kaya ko lang ha. Pwede kang maging security guard. Parang pulis lang din po yun pero nakatayo lang. Pero astig pa din. Tama. Basta wag lang maging katulad ko. Pwede ba yun? Opo. Ipangako mo sa akin ha? Opo, pangako po, Manong. Alam mo, may request ako sa'yo. Ano po yun, Manong? Magpapamasahe po ba kayo? Sige po, handa po ko. Ito naman, iba yung request ko. Ano nga po? Pwede bang tawagin mo akong tatay? Po? Ayaw mo ba? Naku, gusto ko po. Gusto ko. Tatay. Simula ngayon, ako na ang tatay mo. Opo, tatay. Gusto ko umakyat sa stage kasama mo kapag graduation mo na, ha? Ano po yung graduation? Kapag tapos ka na ng elementarya. Tapos ka na rin ng high school.
Tsaka kapag magka-college ka na. Ang dami po palang graduation, no? Ang dami ko po palang pag-aaralan. Ba't ganyan yung mukha mo? Ang sasabi mo lang kanina, pinangako mo mag-aral ka mabuti. Wala na, pasubo lang po ko Basta nandito lang ako. Naalalayan kita. Salamat po. Nang gabing yon ay hindi ako makatulog, Papa Dudut. Sobrang mahal ako ni tatay. Pinili niya akong kupkupin at pinili niyang ituwid ang buhay ko. Pinili niya akong mahalin at gusto niyang alisin ako sa kahirapan. Kaya naisip kong hindi ko dapat sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ni tatay. Doon ko ipinangako sa sarili ko na magbabago ako dahil gusto kong maging proud siya sa akin. Gusto kong mapatunayan sa kanya at sa sarili ko na kaya kong lumaban. Kahit mahirap, kahit galing sa basura, ay may mararating din sa buhay. Noon ay hindi pa talaga malinaw na ang mga ginagawa ng mga bata sa akin ay isang klase ng pambubuli. Pero sabi ni tatay ay iiwasan ko na lamang ang mga yon at dapat mag-focus ako sa pag-aaral. Kaya naman sinunod ko yon, Papa Dudut. Pero hindi ko pa rin maiwasan na may mga masamang bata na inaaway ako. Minsan umuwi akong may sugat pero hindi ako sumuko. Araw-araw ay sinasabi ko sa sarili ko na baka bukas ay hindi na nila ako aawayin. Bawat pagpasok ko sa school ay parati akong nagdarasal na sana'y walang mambubuli sa akin at sana'y hindi ako pagagalitan ng teacher dahil hindi ko na naman naintindihan ang mga itinuro niya. Gusto kong maging mabuting estudyante. Gusto kong makatapos para sa pangarap ni tatay na makaakyat sa stage kasama ko. At syempre, naging pangarap ko na rin talagang makagraduate, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, araw-araw kong pinapatatag ang sarili ko. Ang nasa isip ko na lamang ay huwag biguin ang sarili ko at ang tatay na matupad ang pangarap naming dalawa. Kahit na walang araw na hindi talaga ako nilalapitan ng mga bully ay tuloy lamang ako sa pagsusumika para makuha ang diploma sa elementarya. Paunti-unti lang ang goal at doon ako nakafocus. Tinapangan ko talaga sa bawat pagsikat ng araw at sabi ko na sa gabi wala na naman ang mga bully at kasama ko naman si tatay. Pero ayun na nga, sa school ay sobrang hinahamak talaga ako. Kesyo nakatira ako sa basura, sa squatter, nangangalakal at ang baon ko ay galing daw sa basura. Kahit ano pang sabihin nila, iniisip ko na lamang na may pera naman sa basura at may pupuntahan itong pagsusumikap ko sa pag-aaral. Ngunit isang araw, ibang bully naman ang dumating. Nagkasakit si tatay, ibang klase palang bully ang sakit. Kailangan mo ring tapangan at buksain para magpatuloy sa buhay. Ilang linggo na siyang nangihina at kahit sinasabi niyang pumasok ako sa paaralan ay mas pinili kong alagaan siya. Hindi pwedeng basta-basta ko na lamang pabayaan siya dahil alam kong hindi madali ang buhay kapag may dinaramdam, Papa Dudut. Tay, dahan-dahan lang po. Maupo na po kayo. Tay, kailangan niyo pong kumain para lumakas kayo. Di ba ito yung ginagawa niyo sa akin tuwing may lagnat ako? Alam mo, kaya ko naman yung sarili ko. Talaga si tatay oh. Ayaw talagang inaalagaan siya. Sige na, mag-ayos ka na. Maraming araw na hindi ka pumapasok. Hindi po tay, dito muna ako sa bahay. Ay nako, huwag na matigas ang ulo. Paano ka gagraduate niyan kung parati kang absent? Baka ibagsak ka ng teacher mo. Tay naman eh.
Anong tay naman? Oh, sige na, pumasok ka na. Kakainin ko na tong pagkain. Paano kung darating yung sinasabing demolition? Paalisin tayo rito. Sino kasama nyo? Kung nandito ako, masasamahan ko kayo. Hindi nila tayo mapapaalis. Naganda na yung mga kapitbahay natin ng mga ipambabato sa mga yon. Nakita ko ron sa kabilang kanto. Grabe ginawa nila. Wala na hong nagawa yung mga nakatira dun. Paano kung saktan kayo rito? May sakit pa ho kayo, oh. Kung nandito ka, kaya mo ba ako ipagtanggol sa mga malalaking tao? Oh, kita mo, hindi ka makasagot. Basta dito lang ho ako. May mga inihandaan naman akong pambato sa kanila eh. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. Para hindi ka matatakot na paalisin sa bahay mo. Makakabili ka ng sarili mong bahay o may pera ka para umupa ng matirhan na may legal na titulo. Yung bang re-respetuhin ka ng mga tao. Tay, ang hirap po pala maging mahirap, no? Ang dami mong dapat gawin para lang hindi ka masasaktan at makuha mo yung respetong sinasabi nila. Kung hindi na talaga kaya, hahanap na lang tayo ng ibang mapapwestuhan. Siguro mas makakatulong sa mga tao yung itatayong barangay complex dito. Grabe naman po pala sila. Wala, ganun talaga eh. Oh, Tay, okay lang po ba kayo? Oo naman. Sige na, mamaya ako na ito ubusin. Tay, yung totoo. Mukhang kailangan ko lang maiga ulit. Sige ho. Salamat, Boyet. Baka nabinat ho kayo kakaisip sa demolition na yan. Siguro, pero okay lang ako. Tutulog ko na lang to, mawawala rin. Lalakas din ako. Sana po bumalik na sa dating lakas ang katawan nyo, Tay. Gagaling ako, anak. Tay, mukhang ito na ho yung demolition. Titingnan ko sa bintana. Tay, ito na nga ho yung demolition. Tay! Uy, Tay, gising! Tay, kailangan na nating lumabas. Tay! Tay, wag na ho kayong matulog. Kailangan na nating lumabas ng bahay. Tay, bakit parang hindi ka na humihinga? Tay! Tay naman, gumising ka na! Promise, papasok na ako. Hindi na matigas ulo ko. Gising na, Tay! Gising, Tay! Tulong nga! Ang tatay ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Tay, hindi ka pwede mawala. Akit pa tayo sa stage sa graduation ko. Tay! Tay, wag mo ko iwan! Tay! 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 Papadudod, sobrang sakit balikan ng araw na yon. Lahat nagkakagulo dahil sa demolition habang binawian ng buhay si Manong, ang tatay ko. Kaya naman sobrang galit na galit ako sa mga taong nag-demolish sa squatter. Para kaming mga ipis na pinupuksa na lamang at pinapalabas sa aming mga lungga na parang basura sa lipunan na walang karapatang mabuhay ng may dangal. Tandang-tanda ko na kahit na hindi man natuloy yung sabi nilang end of the world noong 2012, para sa akin ay parang natapos at gumuho talaga ang mundo. Hindi ko alam kung kaya ko bang mabuhay na wala si tatay. Bakit ganon sila sa mahihirap? Pinapalis nila sa lupang yon para tayuan nila ng barangay hall, health center at basketball court. Bakit hindi kami tulungan na bigyan ng marangal na buhay? Nagsumikap kami araw-araw at hindi po kami batugan. Sana yung gobyerno ay nakita ang hinaing ng mga taong gusto lamang ng may masilungan at matawag na tahanan. Kasi ang mga taong ito ay hindi pinapangarap na maging squatter lang habang buhay. Pero sadyang may lapang tadhana at pagkakataon para sa kanila. Mahirap ang buhay. Mahirap makaahon sa kahirapan. Kahit sobrang sakit sa loob ko kasi hindi ko matutupad yung pangarap namin ni tatay, huminto ako sa pag-aaral kasi kailangan kong unahin ang kalam ng sikmura ko.
kesa sa pag-aaral. Pasalamat na lang ako dahil sa paghihikayat ni tatay na mag-aral ako ay natuto naman akong magbasa at magsulat. Pero syempre hindi ganon kalawak ang pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. Basic lang at marunong din akong magbilang kaya alam kong humawak ng pera. At dumating ang isang bagay na masasabi kong mas malaki ang kikitain ko kesa sa pangangalakal. Ibang kalakal na ang ginagawa ko kahit 15 years old ako noon. Pinasok ko ang pagbebenta ng katawan. Nagbigay ako ng aliw sa mga parokyano. Wala akong pinipili. Tama. Nagaya ko sa nanay ko. Ang kaibahan lang ay hindi ako nabubuntis kasi lalaki ako. Sa bago kong trabaho ay nakagawa ako ng sarili kong maliit na bahay sa isang squatter din. At sa bawat oras, hindi ko makakalimutan si tatay. Parating pabalik-balik sa utak ko ang sinabi niya sa akin na kailangang maiba ang buhay ko. Hindi pwedeng mabubulok ako sa squatter. Kalaunan ay nakapagtrabaho ako sa bar at doon ko nakilala si Nelia na naging girlfriend ko. Pareho kaming hamak na isang mamitang nagbibigay sa amin ng customer. Talagang ganyan ang susuotin mo? Masyadong maiksi naman, babe. Babe naman, parati mo na lang akong sinasaway. Sa trabaho natin, kailangan presentable tayo. Alam mo naman, puhunan natin ang ating mga mukha at katawan. Dapat maayos ang forma natin, no? Alam ko naman yun, pero sana... Ay naku, sana naman kaya ito mapupunta. Ayokong makipagtalo sa'yo, ha? Ay, ayokong malasin ang gabi natin. Nelia, hihingi sana ako sa'yo ng pabor eh. Ayan ka na naman. Gusto mo talaga maging manang ako sa harap nila? Paano ako kikita ng pera? Paano tayo makakaipon? Paano natin mababayaran tong upa sa bahay? Sabihin mo nga sa akin, babe. Alam ko naman yan. Ang sa akin lang, sana bawas-bawasan mo yung pagtanggap ng customer na... Na ano? Na ikakama ako. Diretsahin mo na. Babe, bago pa lang tayo maging tayo, ganito na trabaho ko. Ganito na si Nelia. Ganito na trabaho ko. Isang babaeng bayaran. At ganyan ka na rin. Ito talagang ayaw ko eh. Kapag ikaw pwedeng mangialam, kapag ako hindi. Iba kasi yung... Anong pinagkaiba? Pareho lang naman tayong nagbebenta ng katawan, Boyet. Kailangan natin to kasi hindi tayo nakatapos ng pag-aaral. Wala tayong makukuhang ibang trabaho na magbibigay sa atin ng malaking datong. Wala! Kaya wag na natin pag-usapan to. Ang mahalaga, mag-ingat tayo sa ginagawa natin. Pasensya na talaga. Hindi ko lang maiwasang magselos eh. Nako, hindi nakakain ng selos-selos na yan. At wag ka nga magselos. Trabaho lang naman lahat ng to eh. Parang artista. Aarte ka lang, paghusayan mo gaya ng gusto ng customer. Tapos, di ba ganyan din naman ang ginagawa mo? Sa bagay. Iniisip ko lang na nagamit man nila ang katawan ko. Pero hindi naman ang kaluluwa ko. Ang lalim naman nun, babe. Kaya sana maipasa ko yung exam ko. Para makatapos ako kahit senior high man lang. Para makahanap din ako ng ibang trabahong matino. Gusto ko na kung magkaanak man tayo balang araw, magiging maayos na ang buhay natin. Mabibigay ko sa magiging anak natin ang buhay na maganda. Yung hindi naghihirap. Yung kaya natin suportahan kung ano yung gusto niya. Pag-aaralin natin yun hanggang kolehiyo. Ang taas talaga ng pangarap mo, babe. Pero tama. Ayaw ko rin maranasan ng magiging anak natin ang hirap sa buhay. Naghihirap na nga tayo. Ipapamana pa ba natin sa kanilang ganitong buhay? Papadudot na encourage ko si Nelia na mag-ALS. Sinubukan niya talaga, papadudot.
Maraming beses na parang gusto na niyang sumuko pero parati ko pa rin siyang sinasabihan na para ito sa aming dalawa. Para pwede naming sabihin na may pinag-aralan kami. Pero dumating ang 2020, nagka-pandemic. Naging isang dagok ito para sa amin at maging sa mga kababayan natin. Naging mahirap ang buhay at nawalan kami ng customer kasi nga ay nasa bahay lahat ng tao. Ang daming restrictions. Pati ang ipon namin ay naubos dahil wala talagang trabaho. Naisipan ko na lamang kung talaga bang may Panginoon kasi puro pahirap na lamang ang naranasan ko. Nagsusumikap naman ako sa buhay pero parang ang hirap pa rin. Paano kaya kami magso-survive? Paano ang isang tulad naming dukha ang kakayaning mabuhay sa gitna ng pandemya na walang trabaho? Ang hirap talaga, Papa Dudut. Nakakadurog ng puso ang sitwasyon, nakakapanghina ng loob na para bang inalisan na naman kami ng pagkakataong mabuhay. Ang hirap pong maging mahirap at ang masakit ay maraming tao ang tingin sa amin ay palamunin. Nakapina lamang para sa ayuda at pasanin ng lipunan. Sa totoo lang po, Papa Dudut, gusto kong hingiin na sana'y magkapalit kami ng buhay para malaman niyang nagtatrabaho kami para mabuhay. Pero sadyang mailapang kapalaran sa kagaya naming salat sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi naging maganda ang pagsasama naming dalawa dahil sa sitwasyon, Papa Dudut. Ang hirap ng walang pera, walang customer and mahirap ang buhay sa panahon ng pandemic. At dahil nga sa mga restrictions ay nawalan kami ng hanap buhay. Siguro hindi lang kami, marami sa ating kababayan. Sana nga ay yun na ang huling pandemic sa mundo. At dahil nga sa hirap ay parati kaming nag-aaway at mainit ang ulo. Totoong nakaka-high blood ang walang pera. Pero nang malift ang mga restrictions ay unti-unting bumalik ang lahat. Nagkaroon na ulit kami ng trabaho at magkahiwalay kami ng bar. Nagkikita na lamang kami tuwing umuuwi ng bahay at ang importante ay magkasama pa rin kami. At gaya nga ng dati ay balik kami sa dating gawi, ang pagbebenta ng panandaliang aliw. Ang kumita ng pera, ang magtrabaho na kahit para sa iba'y mabaho pa sa basura ang ginagawa namin. Para sa akin ay wala akong pakialam dahil wala naman akong inaapakang tao. Wala akong hinahamak. Gusto ko lang kumita ng pera pero isang umaga'y nagulat ako nang umuwi si Nelia sa bahay, Papa Dudut. Babe! Babe, anong nangyari sa'yo? Teka, may mga pasa ka. Sino may gawa sa'yo nito, ha? Babe! Nakakatakot siya. Sinaktan niya ako. Sino? Ba't ganito ginawa niya sa'yo, ha? Yung customer ko. Matapos niya akong pabuyin, balak niyang hindi ako bayaran. Kaya umalma ako, pero sinampal niya ako ng malakas. Tumilapon ako sa kama. Tinadyakan niya ako. Pinagsusuntok. Ang sakit. Ang sakit-sakit, babe. Hayop siya. Kilala mo ba yon? Hindi. Hindi ko kilala. Pero kapag nakita ko siya, mamumukan kong demonyong yon. Bakit nangyari sa'yo ito? Kung alam ko lang na ganun siya, hindi na ako sumama sa kanya. Ayoko na. Ayoko na sa lintik na buhay na to. Nakakapagod. Pasensya ka na, Nelia. Kung nandun lang sana ako eh. Naipagtanggol sana kita eh. Ang dami nitong
mga sugat at pasa mo. Mawalang ya talaga sila. Kahit noon pa man, kung sino pa yung agad sa buhay, sila pa ang may asal demonyo. Siguro nga, ito na yung panahon na ihinto ko ng ganitong trabaho. Ayoko na. Kaya, magsusumikap ako. Mag-aaral ako. Gusto ko makapagtapos para makakuha ng matinong trabaho na hindi yuyurakan ng pagkatao ko. Tama yan. Papangako ko sa'yo na balang araw. Ire-respeto tayo ng mundo. Hindi na tayo mamalitin. Hindi na tayo bababuyin. Magiging tao na ang tingin sa atin. Ilang linggo ring nagpagaling si Nelia sa mga natamo niyang sugat at pasa, Papa Dudut. Sobrang nakakagulat na may tao talagang gagawa ng ganon. Pasalamat na lang ako at hindi niya tinuluyan. Nakakasama pa rin ng loob, bagamat masaya pa rin ako dahil nakakasama ko pa rin ang babaeng mahal ko. Pareho kami nag-aral sa ALS hanggang sa graduate ako ng senior high school. Kaya hindi pa rin ako makaalis sa trabahong pagbibigay aliw, Papa Dudut. Kailangan ko pa rin ng pera para sa training ko bilang security guard. Sabi ko sa sarili ko na malapit na talaga at makakawala na rin ako sa kadena ng kahirapan. Pero nagkaroon ng problema. Nilagnat ako at ilang araw nang hindi ito gumagaling. Nagsilabasan na rin ang mga rashes sa aking katawan at ang lalapan ng ubo ko. Dahil sa halos hindi ako makapagtrabaho na ay napilitan akong pumunta sa health center. At natuklasan ko ang isang nakakagulat na katotohanan na ayaw kong marinig. Nang mga oras na yon ay parang nag-flashback lahat ng hirap na pinagdaanan ko. Ang iniwan ako ng aking ina, ang pangungutya ng tiyahing ko kaya ako lumayas sa Cavite, ang pagiging palaboy sa lungsod, ang pagkupkup sa akin ni Tatay Manong, ang kanyang mga pangaral at pangarap na makapagtapos ako at maging security guard. Ang oras nang mawala siya sa buhay ko. Ang araw na akala ko'y mawawala na sa akin si Nelia dahil sa nangyaring pananakit sa kanya. Nasabi ko na lamang sa sarili ko na sa dinami-rami ng tao sa mundo ay bakit ako pa? Bakit sa akin pa nangyari ito? Babe, ang tagal mo namang bumalik. Akala ko kung napano ka na. Halika, kumain ka. Babe, bakit parang tulala ka? Anong sabi ng doktor? Na-check ka ba? Nakapunta ka ba sa center? Naku, sana pumayag kang samahan kita. Pwede ko namang isarado muna tong tindahan eh. Boyet? Bakit? Akala ko, malapit ko nang matupad ang pangarap ko eh. Akala ko magiging security guard na ako. Magiging maayos ang buhay ko. Teka, ano bang nangyari? Doon ako galing sa center. Sumailalim ako sa mga test. Anong resulta? Ano bang test ang ginawa nila sa'yo? Alam mo, gusto ko sanang ilihim pero karapatan mong malaman ng totoo kasi magkarelasyon tayo. At baka... Ano bang nangyayari? Pinapakaba mo naman ako eh. Magsalita ka, Boyet! Iniisip ko kung saan ko kaya nakuha to. Naalala ko, may naging customer ako.
ayaw niya maglagay ng proteksyon. Malaki ang binayad niya sa akin. Pumayag na ako. Kasi isang beses lang naman eh. Teka, huwag mong sabihin nagpositibo ka. Patawarin mo ako, Nelia. Bakit mo ginawa yan? Akala ko kasi ano eh. Ibig sabihin, hindi. Patawad, Nelia. Patawad. Ibig sabihin, nahawaan mo na ako? Buyat naman! Bakit ka pumayag makipagsiping na walang proteksyon? Ang tagal-tagal na natin sa trabahong to! Nagawa mo pa rin maging bobo! Tukso ako ng pera. Pera! 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 Natukso ka sa pera! Pero ano naging kapalit, ha? Buhay natin! Ayoko buhayin! Ayoko magkasakit! Ayoko magka-AIDS! Ayoko! Nelia, patawarin mo ako. Nindig ka! Eh, magagawa pa yung pagiging mo ng tawad! Alam ko hindi madali ito. Pero hirap na ako eh. At kasalanan mo yun! Tanga! Nelia! Nindig na buhay ito! Kailan ba tayo lulubayan ng malas? Kapag wala na tayo sa mahirap na mundong to! Nelia, hindi tayo mamamatay. Ha? Sabi ng doktor, hindi ito katapusan ng buhay natin. Sabi niya, pumunta ka rin sa center para mapatest ka rin. Pareho natin gagamutin ang mga sarili natin. Malalabanan natin to. Lalaban tayo, Nelia. Lalaban tayo, Nelia. Ha? Lalaban tayo. Parang teleserye ang naging buhay ko, Papa Dudut. Masalimuot, pero kahit ganito ang nangyari ay nagpapasalamat pa rin ako dahil may pag-asa pa rin. All is well pa rin ang buhay kahit minsan pakiramdam namin ay binigo kami ng kapalaran. Kahit na hindi kami gaanong guminhawa ay nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil buhay kaming dalawa. Siguro ay baka hindi na kami magkakaanak kahit sabi ng doktor ay may chance naman basta under gamutan at alaga ng mga doktor. Pero tinanggap na rin namin ni Nelia kung hanggang dito na lamang kami. Masaya pa rin ako dahil kasama ko si Nelia at nagagawa naming mamuhay ng normal araw-araw. Ang mahalaga ay hindi namin nakakalimutang inumin ang gamot. Naging SG din po ako, Papa Dudut, at si Nelia naman ay nakapagtapos ng senior high school pero hindi na siya nagtatrabaho. Focus siya sa aming sari-sari store. Kahit maliit lang ang kinikita ay maayos naman ang naging takbo nito. Ang importante sa ngayon, Papa Dudut, ay buhay na buhay kami at may mga NGO na handang tumulong sa katulad namin. Sana sa mga nakikinig sa programa ninyo ay gusto kong ipaabot sa lahat na sana'y huwag kayong mandiri sa mga taong may HIV dahil hindi naman nakakahawa ang HIV kung walang sexual contact at blood-to-blood contact. Hindi nakakahawa ang HIV kapag nakikipagkamay, paggamit sa isang baso, pag-upo sa tabi ng isang may HIV, paglangoy sa swimming pool, sa ubo at sipon.
Sana'y maging malawak ang kaisipan natin at sana'y napulutan ng aral ang naging buhay ko ng ating mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.